Yan. Kung nababasa nyo, pwede ba natin basahin sabay-sabay? Malakas. Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ng plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikas, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Pagpalain tayo sa pagkabasa na ito ng banal na kasulatan. Maganda yung mga mensahe na narinig natin pagbati sa mga naririto sa atin. Lalo na sa lagi mo Kevin, si Eric. Ngayong araw na ito, hindi lang simple yung simpleng pagtatapos yung pinagdiriwang natin. Ipinagdiriwang din natin yung kwento ng biyaya, pagbabago at pag-asa. Si Gabi, hindi naging smooth yung kanyang paglalakbay sa pag-aaral. Base na rin doon sa inyong kwento. Hindi siya agad diretso sa finish line. Naranasan niya na mahinto, mag-delay yung kanyang pag-aaral sa iba't ibang, dahil na rin siguro sa iba't ibang mga dahilan, mga factors. At nalaman ko rin na yung hindi rin madali sa kanya yung kanyang sitwasyon kasi sa pagkakaalam ko yung mother niya malayo sa kanya, nasa ibang bansa. Actually, nakausap ko nga kahapon Tapos, kinakabahan daw kasi first time daw niya ako makausap. Sabi ko, kinakabahan din ako kasi first time makausap. Pero, nung nakausap ko siya, nagpapasalamat sa Diyos na nakatapos yung kanyang anak. Sabi nga niya, Pastor, gusto kong i-celebrate yung pasasalamat sa Diyos. Sabi ko, sige po, i-set natin. Hindi madali. Alam ko sa iyo yung ganang sitwasyon. Minsan may mga gano'n talaga yung mga kabataan na aalis yung tuon nila sa mga bagay na sinusuyo sa kanila ng mga magulang nila. Siguro dahil iba yung interest, iba yung hilig. Pero nakita natin yung kagustuhan ni Gabi na hindi lang manatili doon sa direction na tinatawag. Ninais niya na matapos niya yung kanyang pag-aaral. Bumalik siya, nakaahon siya. Ngayon, pinagdiriwang natin, tapos na siya ng senior high school. At sa lahat ng ito, malinaw yung isang bagay na hindi bumitaw ang Diyos sa kanya. Natapos niya yung pag-aaral niya na yun dahil sa determinasyon niya, sa pagsisikap niya, sa suporta ng kanyang pamilya, at higit sa lahat sa biyaya ng Diyos. Naiingit nga ako kasi nang naririnig ko sinasabi ni Kuya, kung hindi pa papaalam, kung hindi mo pa gusto mag-ayos, okay lang. Basta sabihan mo ko, pag okay ka na, susuportahan talaga kita. Kasi ako, lumaki ako na mahirap yung buhay namin. Walang pantustos yung nanay ko na makapag-college kami. Apat kami, tapos halos sunod-sunod kami. Kaya kahit naghihirap sila, pinupush nila kami na makapag-aral para lang makapagtapos. Maganda yung may mga ganong mga magulang na nagsusuporta dun sa kanilang mga anak. Sana makita mo yun lagi na malaking biyaya sa Diyos. Sabi ng ating talata sa Jeremias 29:11, sapagkat patid ko ang mga plano ko para sa iyo. Kahit ikaw mismo, Gavin, baka dumating ka sa punto na pakiramdam mo na walang direksyon yung iyong buhay, parang nawawalan ka ng pag-asa, nanghihina ka, o hindi mo alam kung saan ka tutungan. Pero ang Diyos,
alam niya yung nararanasan mo. Alam niya yung pinagdaanan mo, yung buong kwento ng buhay mo. Mula umpisa hanggang sa kung saan ka ngayon. At sa paningin ng Diyos, kahit na na-delay ka, kahit na parang tila hindi mo alam kung paano ka tutulak ulit pa-forward dun sa yung nilalakarang landas, yung tandaan mo lagi yung pagkahinto, pagkadapa, pagka move backward, hindi nangangahulugan yun ang katapusan. Hanggat meron kang buhay, nagpapatuloy yan. Meron kang chance, meron kang pag-asa na binibigay sa iyo ng Diyos para magpatuloy. Tandaan mo, Gabi, na this is not just a diploma. Hindi lang yung pagtatapos mo ay tungkol sa makareceive ka ng diploma. It's a testimony. Ito ay paalala sa iyo na may Diyos na may plano sa buhay mo. May magandang plano. At yung plano na yon ay hindi lang basta na makaraos ka. No? Ma-survive mo yung ano man yung bagay na kailangan mong matapos. Kundi mabuhay ka na may layunin at pag-asa. Hindi mo kailangan na maging perfecto. Ang mahalaga, tumatayo ka muli, no? Sa pagkakadapa. Piliin mo na bumalik, na gumaban at tapusin yung iyong nasimulan. At sa mga susunod na hakbang mo, sabi nga natin, bawat katapusan daw ay simula. Kaya hindi ko masasabi na ito na yon. Pero tandaan mo na sa mga susunod na hakbang mo sa buhay, kung ikaw man ay magkolehiyo, magtrabaho, o pumasok sa iba namang larangan, dalhin mo yung paalalang ito na may Diyos kang kasama. May plano siya sa iyo at hindi pa tapos yung magagandang kwento na kanyang isinusulat para sa iyo. Amen? To God be the glory. Ngayon, tayo ay yun, hindi ka naman kabawi. Any message na gusto mong iparating sa pamilya mo, lalo na kay dati mo? Okay, kasi Marisa. O kaya kay mami mo, binibidyoan ka. Oh, Pwede kang, kay mami. pwedeng isend yun sa... Especially mami. Mami, daddy, sister. Kapit mo. Inglesin mo lang. Para hindi ka mahirapan. Inglesin mo na lang, Gil. Para hindi ka mahirapan. All we can say is thank you all so much for your support and your messages. Mami. Mami mo. Anong sabi mo sa mami mo? Dito, tingin ka dito. Sisit na dito kay mami mo.